Another day, another content today. Hapon na nga ng mga oras na to. At meron nga kaming mga walk-in customer. Talaga namang nakakatuwa nga mga kapatid. Na may dumadayo na nga kahit pa konti-konti dito sa lugar namin. Ito nga kapatid yung sinasabi ko sa inyo. Na isa nga sa pinagkakaabalahan ko. Na meron nga kaming maliit na home business. Ito nga ang aming munting kapihan. Nag-start nga kami nito mga kapatid nitong May 2025 lang. Matuturing nga namin kapatid na isa to sa mga opportunity na ibinigay sa amin ni Lord. At experience na din. Kaya nga kapatid dahil full-time mama ko, pinag-pray nga namin kung paano ako magkakaroon ng extra income. Dahil mas pinili ko nga na mag-focus sa baby ko. Kasi parang ang hirap talaga mga kapatid na mapahiwalay sa baby. Kasi alam nyo kapatid, pakiramdam ko ako yung iiyak, hindi yung baby ko. Kaya nga mga kapatid, saludo po ako sa mga nanay na katulad ko na nagtitiis at nagsasakripisyo na mapahiwalay sa mga anak nila para magtrabaho. Kasi alam ko pong mahirap talaga para sa inyo. Talaga mga kapatid, kapag nanay ka na, no? Lahat gagawin mo para sa anak mo. Yun na nga mga kapatid, pagkatapos kong gawin yung mga order nila, maghahanda naman ako ng kakainin namin ngayong hapunan. Hiniwa ko na nga yung mga gagamitin kong sangkap. Diyan na nga ang bawang, sibuyas at pati na rin kamatis. Siyempre, ginawa ko na ang unang hakbang para maluto ang ulam. Andyan ang kawali sa mainit na kalan. Nilagay ko na rin ang bagong hugas na manok. Binuhusan ko lang ng tubig para tuluyang lumambot. Hinayaan ko nga lang siya dyan mga kapatid hanggang maiga. Siyempre, nung manuyo na at puti na lahat ng kulay niya, ako naman ibinuhusang sangkap at iginisa. Hinalo-halo ko nga lang siya dyan hanggang matusta. Nung makita ko nga na mamula-mula na siya, dahil sa kamatis na nadurog at napisa na, tsaka ako naman ngayon ibinuhos ang munggong bumusa. Kaya kapatid, kung nakaabot ka sa part ng videong to, pwede ka bang mag-comment kung taga saan ka? Para naman sa susunod na video ko ay ma-shoutout kita. Katulad na lang ni Miss Jera Balaguer. Shoutout sa'yo kapatid. Para sa'yo nga ang videong to. Salamat nga kapatid sa palaging panonood at pagsuporta sa aming mga video. Yan nga, bumalik na nga tayo sa pagluluto natin. Dinagdagan ko na nga rin siya dito kapatid ng tubig. Saka ako nilagyan ng iba't ibang pampalasa. Lagay na nga ako dyan ng asin. Sinunod ko na rin dyan kapatid ang paminta. Dinami-damihan ko nga para sumarap ang lasa. Hihintayin nga lang pala natin yan na kumulo at lumapot. Pagkatapos nang mapansin ko na kumukulo na siya, saka ko naman ngayon inilagay ang sotanghon. Mabilis nga lang din tumaluto mga kapatid. Kaya nga isinunod ko na rin dito ang dahon ng malunggay. Pagkatapos nga mga kapatid ay hinalo-halo ko na. Siyempre inilubog ko nga yung ibang mga gulay para maluto din sila. Dito nga mga kapatid hinahayaan ko lang na maluto siya. Ang gusto ko nga sa munggo mga kapatid yung malapot na. Ngayon nung na-achieve ko nga yung gantong itsura niya, saka ko naman siya ngayon tinakpan. Dapat sa mga gantong pagkakataon kapatid, malakas nga din dapat yung pakaramdam mo. Kaya nga nung kinukutuban na ako na malapit na siyang maluto, ako naman siya ngayon binuksan. Tinignan ko nga kung okay na yung pagkakaluto sa kanya. Katapos nga mga kapatid, hinalo-halo ko nga lang siya dyan para naman magbantay ang pagkakaluto sa kanya. Baka naman kako masunog din yung ilalim niya. Kaya nga dapat mga kapatid, pag nagluluto, sipag ka din talaga maghalo-halo. Malapit na nga ito mga kapatid, kaya nagpalit na ako ng sandok na gamit ko. Hindi ko na nga rin napakita kung paano ko binuhos yung chicharon. Siyempre munggo nga to mga kapatid. Hindi nga dapat nawawala ang isa sa mga kinaugalian ng mga Pilipino kapag ka nga nagluluto ng munggo. Pagkatapos nga mga kapatid ng paghihintay, ay okay na nga to. Pwede na nga kumain mga kapatid. O paano ba yan mga kapatid? Banggahain lang ako. Salamat nga sa panonood mo. Bukas ulit. God bless you kapatid.